Yan po mga boss, kayo po ba ay naka-experience ng isang mini driving light na bago nyo siya binili sa isang shop, pag test nila okay naman at gumagana siya. Pero nung in-install nyo na, nagkakaroon na kayo ng problema, lagi na pinuputok yung fuse ninyo, kahit tama naman or standard installation yung ginawa natin. So alam nyo bang involved naman pala dito yung mesa or stante na pinag-test nila at yung bakal ng motor o sasakyan na pinagkabitan natin. Ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung dahilan at paano natin siya aayusin. So, any brand ng mini driving light, possible na nagkakaroon siya ng ganitong issue at based din sa aking mga experience or installation. Pero na-solve ko naman siya. So, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin. Tara! So, yan po mga boss, di ko na patatagalin pa. So, ang cost kasi nito, once kasi pag binili natin yung mini driving light sa isang shop, sa online store, kahit mag-send man yan sila ng video, gumagana at natural talaga yan siya. Ang problema kasi dito, pag na-install na natin sa motor, lalo na bakal yung bracket, at yung bakal ng bracket is nakakabit sa bakal ng motor o sa chassis ng motor, doon mo na ma-encounter na bawat, for example, sa high, color white, sample, color white yung high natin, pag low natin ng yellow, pumuputok yung fuse, or kahit sa low okay siya, then sa high, pumuputok yung fuse. Pero nung tatanggalin yung mini driving light, nung nag-wiring pa lang kayo, hindi pa siya nakakabit, nakahang pa lang siya, okay naman siya, gumagana ng maayos, high and low, gumagana. Pero nung in-install nyo na sa bracket, na-notice nyo na nagkakaroon na siya ng problema, makapagkamot ulo ka talaga niyan, na walang kate. So, way back 2023, customer ko dati, sabi niya baka daw mali yung pagkakabit ko, kaya nagkaganon. So, bigla naman akong napatanaw sa kanya, hindi naman sa mali yung installation ko, may problema lang talaga sa unit mo. So ang ginawa ko dun, para ituturo ko sa inyo or explain ko sa inyo, sa shop kasi pag sa mesa nakahang lang yan siya dyan. Pag i-test walang bakal, kahit sa flooring, sa salamin na stante, sa kahoy na mesa, pag i-test sa shop gumagana talaga yan kasi yung battery andun lang yun, tinetest lang nila. Then high and low, gumagana siya. So ang problema dyan is hindi sa wiring ninyo, lalo na nag-follow kayo sa double relay installation. Try ko dyan ilagay sa screen kasi yan yung dapat na installation. Huwag natin gayahin yung mga naka-single relay kasi pangit na kagawian yun. Ang substandard kasi sa single relay, pag naka-on yung susi, naka-on din yung relay kahit hindi pa umiilaw yung auxiliary light natin. Yun yung pangit sa single relay. While pag nag-follow ka sa double relay, walang naka-on dun na relay pag on ang susi. Doon lang aandar ang relay pag on mo ng switch sa ilaw. Yun ang standard installation ng double relay. So ginagamit lang din ang double relay sa high and low. Pero kung auxiliary light ka na isa lang yung ilaw, like blue water, mga laser gun, isang relay lang din yung gamitin dun. Pero hindi dapat siya naka-on pag on ang susi. Dapat pag on ang susi, naka-off yung relay, gagana lang yung relay pag on natin ng switch sa ilaw. Sana naintindihan nyo na ang dapat na installation ng mini driving light na may high and low is double relay, na pag on ang susi, hindi dapat naka-on ang relay. Doon lang aandar ang relay pag on ng ating switch. Isang relay sa high, mamamatay yung relay sa high pag lipat natin sa low. So alternate yun sila, hindi din yun pwede magkasabay ang dalawang mag-on. Kailangan isang high, off yung high, pag mag-low tayo, isang low na naman na relay ang aandar. At make sure na yung pin 30 ng ating relay is merong fuse. Ganun dapat yung installation. Sisingit ko lang. So balik tayo dito. Kasi useless naman kasi pag branded yung mini driving light natin, pero naputol. So useless naman na kahit okay na yung mini driving light natin, pero palpak yung pagka-wiring. So dito tayo. So paglagay kasi nila sa isang mesa, pag test, walang ground dun, kaya umiilaw siya. Pero nilagay na natin sa motor, pumuputok na yung fuse kasi grounded na siya. Ang una yung gagawin is bubuksan nyo yung mini driving light. So tapos na tayo doon sa in-explain ko siya. Dito na tayo sa troubleshooting. Bubuksan nyo yung lens. Ayan. Ganito, tanggalin nyo muna sa socket yung isa, then i-high and low nyo siya. Pag pumuputok yung fuse, tanggalin nyo ito, ibalik nyo naman ito, then i-high and low nyo siya. Pag gumagana ito ng maayos, hindi ito yung may problema.
then ibalik nyo naman yung isa. Pag high and low ninyo, puputok yung fuse, pero para hindi kayo masyadong ubusan ng fuse, mag-jumper lang kayo ng isang hibla ng bronze sa fuse. Kailangan ikot sa isang paa, talon sa isang paa, ikot naman. Hindi ganun yung pagkabit, yung laging iniikot nyo sa fuse, mali yun. Kailangan sa isang paa, ikot nyo, then jumper sa isang paa, then ikot, then hanggang doon lang, then kabit nyo sa fuse box. Pag lagi siyang puputok sa isang unit na to, ang gagawin nyo is buksan nyo siya. Ay makikita kayong lens at saka o-ring na gasket nya. Yan. Then tanggalin nyo yung dalawang screw. Walang problema yan. Tanggalin nyo yung dalawang screw, then i-test ninyo. Pagka-test ninyo, possible okay na yan siya. Kasi nagkakaroon lang yung ground dyan. Yung board natin, nagkaka-ground sa metal ng ating mini driving light. Kaya pwede nyo ibalik yung isa, then high and low ninyo. Pagpuputok yung fuse, tanggalin nyo, yung isa naman yung ikabit ninyo. Then pag okay na siya, yung isa lang ang ikakabit natin. At magkakaroon na siya or okay na siya. Yun lang ang dapat nyong gawin. Napakadali lang po. Wala na kayong babaklasin sa wiring. Basic lang naman siya gagawin. Okay, so sana naintindihan nyo yung explanation or yung tutorial na ito. Okay, so ganun lang po yung ginawa ko mga boss. Sana naintindihan nyo. So again, kaya involved dito yung mesa or stante na pinag-test nila is kasi wala yung ground. Kaya nang in-install nyo na sa motor ninyo, itong ground na to is nagkakaroon na siya ng continuity doon sa ground ng ating motor. Hindi pala ground dito sa loob. Positive ang nagkakaroon ng short dito. Positive. Tapos, bakal yung sa paligid niya. So kung nagkaroon siya ng ground dyan sa positive, ayan, hanggang dito lang sa ilaw yon. Pero nung kinabit na natin siya, yung ground kasi ng ating motor is negative. Kaya pumuputok yung fuse. Yan. So sana maliwanag yung pagka-explain ko sa inyo. Ganun lang po yung ginawa ko. Tanggalin nyo lang yung screw. Mag-trial and error ulit kayo. Pag ganun pa rin, yung isang screw naman. At sure ako na doon solve na siya. So hindi lang once na nangyari sa akin tong ganitong issue. At basic na lang sa akin kasi pag kinabit ko siya sa bracket, pumutok yung fuse, bubuksan ko kaagad yung kung saan yung hindi normal yung ilaw niya. Ang una ko munang gagawin is tanggalin ko muna yung isa, then high and low, pagputok pa rin, ibalik ko tong una kong tinanggal, tanggalin ko yung huli, high and low ko na siya. Pag normal lang yung ilaw nung last kong kinabit, malamang ito yung may problema. Tatanggalin ko yung screw, ikakabit ko siya sa socket, i-high and low ko naman ulit, kumana na lahat, yung screw lang talaga ang problema. So sana may natutunan ulit kayo dito sa video tutorial natin, basic tutorial sa about mini driving light na grounded kahit bago natin sa binili. So Ricky Neutron nga po pala sa YouTube from Turil, Lobo City. Alcibar Ricky, 2 I yung the second sa huli. Alcibar Ricky, the second, 2 I yung huli. Sa Facebook kung may mga tanong po kayo. So maraming salamat at drive safe sa mga ka-riders natin dyan.